Sandali. Kunin mo ang alak na to. At itapon mo sa babaeng yon. Huwag kayong mag-alala, Ginoo. Ay, Jiao. Ay. Pasensya na. Hindi ko sinasadya. Talagang humihingi ako ng paumanhin. Bini, may reserba kaming damit sa itaas. Sasamahan kita para magpalit. Nakakaabala naman. Bini, nandito na ang mga damit. Tawagin niyo lang ako kung may kailangan kayo. CJ. Hello. Pwede mo ba akong tulungang isara ang zipper? Salamat. Tito Lu. Bakit ka nandito? Tito Lu. Bakit ka pumasok dito? Hindi ba ikaw ang nagpasabi na tulungan kita? Salamat. Mauuna na ako. Tito Lu, anong ginagawa mo? Bitawan mo ako. Nakakapagtaka. Kitang-kita kong umakyat si Jiao. Nasaan na kaya siya? Ako. Hey. Gusto mo bang makita ng papa mo? Ang pwesto natin ngayon. Hello, Assistant Zhao. Ano? Tumanggi si President Liu na makipagtulungan. Kay President Liu naman. Sige, naiintindihan ko. Kontakin mo agad ang iba. Susubukan ko ring magtanong sa bangko para mag-loan. Loan. May problema ba sa pondo ng kumpanya? Ikaw. Sino yan? Jiao. President Wen. Bakit nandito ka? Oh, nakita kong umakyat si Jiao. Kaya hinanap ko siya. Jiao. Baka nasa iba ba siya? Nakita ko pa siya kanina lang. Ganon ba? Saan mo nilalagay ang kamay mo? Manyak. Gusto mo nang umalis matapos mo akong bastusin. Tito Lu, anong ginagawa mo? Jiao. Kung papayag kang maging tayo. Ang krisis sa pananalapi ng Wen Group ay matutulungan kitang solusyonan iyon. Huwag na. Kaya ko itong solusyonan mag-isa. Alam mo ba kung gaano kalaki ang kulang na pondo ng Wen Group? Bukas pa rin ang alok ko. Kapag nakapagdesisyon ka na, pumunta ka lang sa akin. Nagloon sa inyo ang Wen Group. Opo, President Lu. Nagkaproblema ang mga proyekto ng Wen Group kamakailan. Posibleng maputol ang pondo nila anumang oras. Pero komplikado ang proseso ng loan ngayon. Hindi ito maaprubahan agad. President Lu, gusto niyo bang tulungan ko sila? Hindi. Gusto kong sabihin mo mismo sa kanila na hindi na maaprubahan ang loan. President Lee, pasensya na sa abala. May balita na ba? Wala. Hindi na aprubahan ang loan. Alam mo naman, maraming kaso ngayon ang kumpanya nyo. At hindi maganda ang takbo ng pera. Hindi inaprubahan ang itaas. Wala na akong magagawa. Ihahatid ko na kayo. Halika. Papa, malala ba ang kakulangan sa pondo? Huwag kang mag-alala. Kinausap ko na ang ahente.
para ibenta ang villa natin. Ang Little Princess ko, hindi kailangang mag-alala sa mga bagay na to. Ang villa ay dote na iniwan ng papa mo para sa'yo. Masosolusyonan ko ang problema ng kumpanya. Binibining Wen, base sa obserbasyon ko kanina, ang villa na to ay nagkakahalaga lang ng 50 milyon. Ano? 50 milyon. Pero noong binili ang villa na to, 200 milyon ang halaga nito. Binibining Wen, alam mo naman ang presyuhan ngayon. Hindi mabibenta ng mahal ang lumang bahay. Pwede bang taasan pa ng kaunti? Ito. Sagad na ang 50 milyon. Kapag hindi mo pa ibinenta, baka hindi na umabot ng 50 milyon ang presyo nito. CJ, pasensya na sa abala. Pakihanap na lang ako ng buyer. Huwag kang mag-alala, gagawin ko ang lahat. 50 milyon. Kumpara sa krisis ng Wen Group, kulang na kulang pa to. Hello Jiao Jiao. Nasa mall kami ngayon. Gusto mo bang sumama? Dati, kaya kong bumili ng mga damit at bag na milyon-milyon. Kahit kailan ko gusto. Pero ngayon, wag na lang. Hindi na ako sasama. Nga pala, noong nanood ako ng fashion show, yung bag na binili ko, na 3 lang meron sa buong mundo. Di ba gustong-gusto mo iyon? Gusto mo ba? Ibebenta ko sa'yo. Wen Jiao, totoo bang bangkarote na kayo? At kailangan mo nang magbenta ng bag. Kayo ang bangkarote. Nagsawa lang ako sa bag na iyon. Kung ayaw mo, hahayaan ko na lang na maalikabukan yon. Hindi, ibebenta ko na lang sa kaaway mo. Kukunin ko. Itabi mo para sa akin ah. Babawasan ko ang bayad kapag may gasgas ang hardware. Wen Jiao, grabe naman. Ganon ba kayo kawalan ng pera? Na pati serbisyo na putol na. Hindi mo talaga alam. Kapag nagkalat ka pa ng chismis, ikaw ang kumuha ng bag. Ikaw ang bangkarote. Buong pamilya mo ang bangkarote. Ang pamilya ko ay may problema lang. Sa pondo pansamantala. Hello at Jingjing. Jiao Jiao. May nangyari kay President Wen. Kasalukuyan siyang na-revive sa ospital. Ano? Ate Jingjing. Anong nangyari? Bakit biglang hinimatay si Papa? Ang mga lumang empleyado ay lumipat sa kalabang kumpanya ng Wen Group at nagsama pa ng maraming designers. Sa sobrang galit ni President Wen, nagsuka siya ng dugo at hinimatay. Nasa emergency room pa siya. Kasalanan ko to. Kung ang inaral ko sana noon ay hindi pagdidirektor, kundi finance, matutulungan ko sana si Papa sa Wen Group at hindi ganito. Nawala man lang maitulong. Jiao Jiao, huwag mong sabihin yan. Hindi mo kasalanan to. Doktor, kumusta na po ang papa ko? Naging matagumpay ang operasyon. Ligtas na ang pasyente. Pero dahil sa brainstem ang pagdurugo, kailangan niyang manatili sa ng ilang araw bago ilipat sa regular na kwarto. CJ, salamat doktor. Huwag kang mag-alala. Assistant Zhao, bumagsak ang stock ng kumpanya. Ang iba pang ninakawan ng designs. Na designers ay galit na gustong mag-resign. Assistant Zhao, kapag umalis sila, ang mga susunod na design at plano. Huwag kang mag-alala. Babalik na ako ngayon din. Ate Jingjing, sasama ako sa'yo. CJ. Na-ospital si Wen Lize. Third Master. Nabalitaan kong lumipat ang mga empleyado. Kaya nagalit at nagkasakit si Wen Lize. Pinigilan ko lang ang loan. Hindi sapat yon para mabankrupt ang pamilya Wen. Imbestigahan niyo ang kalaban ng Wen Group. Gusto kong makita kung sino ang umaatake sa kanila. Masusunod. Jiao Jiao. Kung papayag tumulong si President Layang, maliligtas ang Wen Group. Ate Jingjing, huwag kang mag-alala. Magkaibigan sina Tito Liang at Papa. Dahil pumayag siyang makipagkita sa akin. Siguradong tutulungan niya tayo. Inom. Tara. Jiao Jiao, nandito ka na pala. Halika. Maupo ka sa tabi ni Tito. Maupo ka. Ang pamangkin kong ito ay lalong gumaganda. Tito Layang,
Ang sadya ko rito ay para pag-usapan. Ang pondo para sa French windows. Pwede bang utangin muna ang bayad? Kapag natapos ang proyekto at nakuha ko na ang full payment, ibibigay ko agad sa iyo. Hay! Sa sitwasyon ng Wen Group ngayon, kahit maglabas ako ng 30 milyon, ang 80% nito ay parang itinapon lang sa tubig. Tito Lee, ang huwag kayong mag-alala. Sisiguraduhin kong dahil sa'yo, pwede kong ibigay ang perang to. Pero, Jiao Jiao, simula ngayon, sumama ka na sa akin. Huwag na President Layang. Jiao Jiao, tara na. President Layang, hindi ka karapat dapat tawaging tito. At lalong hindi ka karapat dapat maging kaibigan ng papa ko. Pupunta ka kung kailan mo gusto. Aalis ka kung kailan mo gusto. Sino ka sa akala mo? Jiao Jiao, makakatakas ka ba? Jiao Jiao, harangin niyo siya. Bitawan niyo ako. Bitawan niyo ako. Bitawan mo ako. Ang kapal ng mukha mo. Wen Jiao, walang makakapagligtas sa'yo ngayon. Kung gayon, simula ngayon, hanggang sa matapos ang semestreng ito, ano kaya kung maging alalay na lang kita? Anong kailangan kong gawin? Kapag kailangan kita, basta nandyan ka agad. Nandyan agad. Huwag kang mag-alala. Hindi kita utusang gumawa ng masama. Kung ayaw mo naman, ayos lang din. Tutal ilang libo lang naman yan. Wala lang sa akin yan. Nandito na tayo. Sigurado ka bang wala akong gagawin? Masamang bagay. CJ, pumapayag na ako. Oh CJ, sumama ka sa akin. Isang iced Americano. Isang cheese grape tea. 65 bawat baso. Huwag naman masyadong mahal. Anong gusto mo, ililibre kita? 2 ang in-order niya. Hindi para sa akin. Eh para kanino? Isa pang order nung bago. Sige po. Yunling, bakit nandito rin siya? Parang multo. Ziyu, di ba ayaw mo kay Chai Sheng? Lipat na lang kaya tayo. Hindi pwede. Bakit? Ang aga mo ah. Hindi ako nalilate. Ano? May usapan pala. Sina Song Ziyu at Yunling. Pero ang pagkakaalam ko, one-on-one tutorial ang usapan. Ang arte mo. Nagbayad ako. Kaya makatwiran ang hiling ko. Tubig mo. Hindi malaman kung sino ang amo at sino ang aso. Anong sinabi mo? Sir, Madam, huwag po kayong mag-away. Ilagay mo dyan. Hindi sila mag-aaway. Chai Sheng, tapos mo na ba ang exercises mo? Song Ziyu, ito ang mga sasagutan mo ngayon. Tutal nandito ka na. Sisimulan ko na ang oras. Para sa'yo. Hindi mo ba nakikita? May inumin na siya. Bakit nag-abala ka pa? Gusto ko eh. Salamat. Magsagot ka na. Ikaw. Magsagot ka na.
Tabi ka dito. Ituturo ko sa'yo. Yung mga mali mo. Boom, boom, doo, doo, boom. Boom, boom, doo, boom. Ba, ba, boom, boom. 数质又跟语到底是什么关系？ Kaya ang projection ng vector do. Sa direksyon ng vector guy ay ito. 他们为什么都对他这么特别？ Tingnan mo ang projection vector niya. Ay ito. Pinili mo ang TE, di ba? Dapat ilagay mo ang value na to. Dito. Noong nakaraang SEM, mali ka rin sa tanong na to. Naalala mo pa, yung exam ko nung nakaraang SEM. Tingnan mo, ang taas ay square root of 2 over 2. 4 and square root of 3 over something, di ba? Okay na. Tapos na ang tutorial ngayong araw. Sa susunod, base sa mga mali mo ngayon, maghahanda ako ng mga exercises. Mag-review ka pag uwi ha. Paano kung may hindi ako maintindihan? Bahala ka na dun. Personal time ko na pagkatapos ng klase. Dapat alam mo ang limitasyon. Doblehin ko ang bayad. Sinong may gusto sa barya mo? CJ, kung may hindi ka alam, ay send mo lang sa akin. Magre-reply ako kapag nabasa ko. Tutal ang binabayad mo sa akin ay mas mataas kaysa sa iba. Kailangan kitang turuan ng mabuti. Kapag sumobra, disiplinahin mo. Alis na kami. Yun Ling. Kung magsawa ka sa kanya, pwede kitang kupkupin. Bilisan mo, gutom na ako. Mauna na ako ha. Ang bagal mo naman. Pupunta na sa langit na ako sa gutom. Kung gutom ka na, bakit hindi ka pa umuwi para kumain? Wala ka na dun. Gusto kong uminom ng kape dito bawal ba? Tara na. Song Ziyu, mauna ka na. Yung ano? Sina Yunling at Chai Sheng. Sila na ba? Nakikita ko. Mabuti ang relasyon nila. Siya. Magugustuhan ba siya ni Yunling? Sa bagay, si Chai Sheng ay isang mayamang heredero. At kaming mga scholar ay hindi kabilang sa mundo nila. Sana lang hindi mabaliw si Yunling. At masaktan. Mali ka. Ang ibig kong sabihin, hindi siya type ni Yunling. Anong sinabi mo? Wala. Mauna ka nang umuwi. Bag. May kailangan ka. Kung kailangan mo ng tutor, pwede rin kitang turuan. Sa dati kong school, maganda naman ang grades ko. Kung hindi mo mamasamain, minamasama ko. Hindi ako maniningil. Tandaan mo, alalay ka lang kung anong gusto kong ipagawa. Huwag kang magmagaling. Gusto lang kitang tulungan. Kung ganun, sa entrance exam ko, matatalo mo si Yunling. Pag-iisipan ko ang alok mo. Madali lang yan. Galingan mo, aking munting alalay. Gagawin ko ang lahat. I send mo sa akin ang address mo. Ikaw, anong gagawin mo? Padadalhan kita ng tablet. Hindi na, masyadong mahal. Dapat patas ang laban. Parehong kagamitan. Parehong kurso. Gusto kong makita. Kung kaya mo akong bigyan ng kakaibang sorpresa. Kahit nagkamali ang plano, mabuti na lang ang pamilyang Song. Ay halos kapantay rin ang pamilyang Chai. Nasa tamang landas pa rin ang lahat. Pumunta ka sa taas, unahan mo siya. Musi, nasaan na yung number 3? Wala na akong buhay, heal mo ako. No.
Tapos na. Ito ang mga maling sagot mo ngayon. Gawin mo ulit. 10 minuto. Simulan mo na. Tell me why 想不透，你让我多么心动。遇见你，是生命中最美的彩虹。冥冥之中你的回眸，最美。 Okay. Tama na lahat. Sa ganitong takbo, sa entrance exam mo, dapat pasado ka na sa lahat ng subject. Kung sa exam na to, makaabot ng 500 ang total score ko. May reward ba? Anong reward ang gusto mo? Uy, usapan natin ha. Huwag mo akong pagbitiw. Sa iba kong tutoring jobs. Kuripot. Bawal maapektuhan ang kita ko. Ina, mukhang pera. 会一点一点想你，一天。 Sabay pa talaga silang pumasok. Gusto kitang makausap. Sa tingin ko, wala tayong dapat pag-usapan. Pinapatanong ni Madam, ikaw ang class president. Huwag mong sabihing pinag-iinitan mo ako. CJ, tingnan natin kung anong sasabihin mo. Anong kailangan mo? Kaya pala ang taas ng tingin mo sa sarili mo. Sabi mo hindi ako bagay sa school na to. Yun pala nakipag-ugnayan ka ng mayayamang lalaki dito. Kaya pala, mayroon kang bagong cellphone at iPad. Naiinggit ka ba sa akin? Maiinggit ako sa'yo. Isang taong walang respeto sa sarili at nangangarap na umangat na parang phoenix. Eh bakit? Ang laki ng galit mo sa akin. Kasi ayoko sa'yo. Nung kakapasok ko lang, inutusan ka nilang bumili. Ipinagtanggol kita. Pero kumampi ka sa kanila. At nung nasa kantin tayo, alam mong darating sila. Sinadya mong sabihin sa akin, yung tungkol sa libreng tanghalian. Gusto mo lang na ipahiya nila ako. Ngayon alam ko na, ang ibig sabihin ng suklian ng masama ang mabuti. Nakita ko wala kang pambili ng pagkain. Kaya sa kabutihang loob, inilibre kita. Pero ang akala mo pinapahiya kita. Nakakatawa naman. Yun Ling, makinig kang mabuti. Sa entrance exam na ito, kapag natalo kita, gusto kong bitawan mo ang trabaho mo bilang tutor ni Song Ziyu. Ang dami mong sinabi, gusto mo lang palang agawin ang trabaho ko. Akala mo ba, sa panahon ngayon, madaling makahanap ng trabaho. Kung may hiya ka pa, umalis ka na agad. Ang trabahong ito ay para sa may kakayahan. Malamang, mabibigo ang hiling mo dahil hindi mo ako matatalo. At hindi ko rin bibitawan ang trabahong ito. Kung gusto mo ang trabahong ito, paghirapan mo. Basta sabihin sa akin ni Song Ziyu na hindi na ako ang tutor niya. Wala na akong sasabihin pa. Pagdating sa grades, imposibleng mas mababa ako sa'yo. Lalong imposibleng matalo ako ng mga senyorito at senyorita na iyan, na puro gastos lang ang alam. Huwag kang magsalita ng tapos. Maghintay ka lang. Ipapahiya kita ng husto, para wala ka ng mukhang ihaharap sa eskwelahang ito. Ano ang sinabi niya? Nung hinila ka niya palabas, gusto ko lang sabihin sa'yo na kahit paano, ako ang bahala sa'yo. Kung may mang-aapi sa'yo sa labas, lumaban ka. Ako ang magtatanggol sa'yo. Una, estudyante ako. Pangalawa, hindi ako gumagawa ng labag sa batas. At huli, kailan pa ako naging responsibilidad mo? Nakatira ka sa bahay namin. Hindi ba't parang kalahating tiyay ka na rin? Kung may mang-aapi sa'yo, hindi ba't parang didisplay na rin ang pamilya tiyay? Ang galing ng logic mo. Kaya sa tutorial mamayang gabi, bawal ka nang magkamali sa logic questions. Bawal nang magkamali sa logic questions. Ito na ang pagkain nyo. Next. Isang tea meal. Walang sauce.
CJ, ikaw, anong sayo? Ako, sa ibang stall na lang ako. Kakain na lang ako ng noodles. Hindi ako gutom. Pakibilisan naman. May nakapila pa sa likod. Kapag nakita ng iba na walang makain ang alalay ko, baka isipin nilang bangkarote na kami. Na kahit pangkain hindi ko mailibre. 2 tea meal. Dito scan. Salamat, Ziyu. Huwag kang mag-alala. Kapag nakasahod na ako sa part-time, babayaran kita. Huwag na. Yunling, ang hirap naman ng trabaho mo dito. Nakatira ka na nga kay Chaisheng. Mukhang hindi ka naman umasenso. At naging donya. Yunling, gusto mo bang maging alalay ko na rin? Gaya niya. Kapag nagkataon, gawin mo ang gusto mo. Wala kang iintindihin. Huwag na. Ito na ang order nyo. Diretso ring tumanggi Pero, ang pintuan ko ay laging bukas para sa'yo. Isara mo na lang yung pinto mo. Baka hindi pa ako nakakadisiplina. Bumigay na yung pinto mo. Tapos, pagbayarin mo pa ako. Ang order nyo po. Mukhang nakahanap na ng sugar daddy ang ating scholar. Congrats ha. Pero, yung pagkain ngayon, hindi ka ba nandidiri? O baka naman gusto mong maghanap ulit ng malas, natatapunan mo ng pagkain. Zhu Wanli, wala akong atraso sa'yo. Anong karapatan mong pagsalitaan ako ng ganyan? Nagkakalat ka ng chismis. Ganyan ba ang ugali ng isang donya? Yunling, isang meal nga. Kailan ka matatapos? Hihintayin kita. Sabay tayong kumain. Pag natapos ako, malamig na ang pagkain mo. Ihintayin na lang kitang matapos. CJ, bakit hindi ka pa umaalis? Wala kang pakialam. Kung nag-aalala ka, bantayan mong mabuti. Next, ikaw ang kinakausap ko, Chaisheng. Lagi ka na lang kumakampi kay Song Ziyu. Ingat kayo. Ihintayin din kitang matapos. Kayo ni Chaisheng, may alitan ba kayo? Tuwing kasama mo, siya. Lagi kayong nagbabangayan. Dahil ba kay Chaisheng? Kaya mo sinasadyang inisin si Yunling? Nagsiselos ka ba? Hindi Bilang isang alalay, syempre obligasyon kong alamin ang gusto at ayaw ng amo ko. Amo, anong iniisip mo? Wala akong ibang ibig sabihin. Nakipag-usap na ako sa ilang supermarket sa school. Kapag may nag-order, ako ang maglilista ng orders. Ikaw ang magde-deliver. Ano sa tingin mo? CJ, at yon. Salamat. Sinama mo ako sa racket. Walang anuman. O sige, deal na yan. CJ. Tapos na silang mag-usap. Yung babaeng yun, siguro siya yung bagong scholar. Ngayong semester. Bukod kay Linshi yun. Tama. Ang presyo ng bilihin sa school ay masyadong mabigat para sa pamilya niya. Kaya naghanap muna siya ng part-time. Tama lang na lumapit siya sa'yo para humingi ng tulong. Tutal ikaw ang baliw sa part-time. Sino pa ba ang mas nakakaalam? Sa mga racket sa school, malapit na ang entrance exam. Pag naiisip kong kikita ako ng malaki, sumasarap ang pakiramdam ko. Siya nga pala yun, Ling. Yung reviewer para sa exam. Nagawa mo na ba? Naman. Bukas pagkatapos ng klase, ililista ko ang mga pangalan sa podium. Mamaya, aayusin ko ang mga reviewer at I-send ko sa inyo. Ayos. Ligtas na kami dahil nandyan ang henyo. Nakakapagod. Chaisheng, saan tayo? Mag-basketball tayo mamaya. Tapos na ang klase, hindi ka pa alis. Mamaya na.
Guys, ang exam notes ay naayos ko na. Yung mga may kailangan, magbayad na lang sa akin. Pwede sa WeChat. Mamaya, aayusin ko. At I-send sa inyo. Ako, gusto ko. Bigyan mo ako. Nascan ko na. Tabi. Ako rin. Pumasok na. Yung allowance ko ngayong buwan. Kung may save ko ba, ay nakasalalay dito. Bro, ako rin. Mataas ang nakuha ko nung nakaraan. Binigyan ako ni mama ng 300,000. Kapag namaintain ko, mas malaki pa sa susunod. Naburan na. Ang sakit. Isa rin sa akin. Huwag magsiksikan. Isa lang. Mas babagal pag nagsiksikan. Pumasok na yung akin. Anong ginagawa nila? Bumibili ng study notes ni Yunling. Bumibili ng study notes. Yung mga nakapagbayad na at nakakuha na ng kopya, huwag ipamigay sa iba ha. Respeto sa copyright. Huwag kang mag-alala. Hindi ka namin hahayaang. Malugi, ikaw talagang mukhang pera. Yunling. Gusto mo rin ba? Ikaw ang class president. May problema ba dun? Bilang class president, di ba dapat tumutulong ka sa kaklase mo? Ang kapal naman ng mukha mo. Pagkakitaan ang notes mo. Kahit scholar ka, hindi mo dapat. Yun pala nakipag-ugnayan ka. At perahan ang mga kaklase mo. Wala ka bang hiya? Buti na lang makapal ang mukha ko. Ikaw, i-scan mo na dali. May pupuntahan pa akong trabaho. CJ. Yunling, kinakausap kita. Bilang class president, hindi ka tumutulong. Inaabuso mo pa ang posisyon mo para kumita. Wala ka talagang kahihiyan. Sa panahong binabayaran na ang kaalaman, ginagamit ko ang talino at pagod ko. Para kumita, hindi ako nagnanakaw. Anong nakakahiya dun? Pero class president ka. Di ba dapat tumutulong ka sa kaklase mo? Pinaghirapan ko. Naayusin ang notes ko. Dahil ba class president ako? Kailangan ko nang ibigay. Nang libre ang lahat. Kung hindi, wala na akong hiya. Wala na akong dangal. Ganoon ba? Ang pera ng mga kaklase ay hindi naman napupulot lang. Pinaghirapan yan. Ng mga magulang nila. Study notes lang naman yan. Ang notes ko ay pwede kong ibigay ng libre sa lahat. Kung may tanong kayo, pwede kayong lumapit sa akin. Ikaw, sa dati kong school, lagi akong nasa top 3. Tama na yan. Yunling, nascan ko na yung bayad. Ilista mo na ako. Alis na ako. Bye. Makikiraan. Nakaharang ka. Ang gastos nyo. Alam ba to ng magulang nyo? Kung ang 800 ay matatawag na magastos, iisipin siguro ng mama ko. Nababaliw na ako. Sa ilang segundong pakikinig ko sa'yo. Alam mo bang, nadagdagan na ang pera ko sa bangko. Salamat Yunling. Kita tayo bukas. Bye. Kung gusto mo, magturo ng libre. Lumabas ka at kumanan. May pampublikong paaralan dun. Ako, siguradong matutuwa sa'yo ang mga magulang dun. Tinutulungan ko lang naman. Kayo eh. Sa panahon ngayon may bayad na ang kaalaman. Hindi ba dapat lang yun? Hindi naman kakaiba. Ang binebenta niya. Talunin mo muna si Yunling sa exam. Bago ka magsalita. May mali ba akong nagawa? Wala kang maling ginawa. Masyado ka lang ignorante. Yunling. Bibili rin ako ng notes. CJ. Song Ziyu. Hindi mo ba ipagtatanggol? Ang alalay mo. Tingnan mo siya. Mukhang kawawa. Miss Zhao. Mas mabuting intindihin mo ang sarili mong grades.
Ang pamilya natin ay magtutulungan ulit pag nagkataon. Kapag nag-usap ang mga matatanda, siguradong mapapag-usapan ang grades sa school. Nakakahiya kung sino man ang mababa ang grades. Ziyu, hintayin mo ako. Ziyu. Ziyu, may kailangan ka. Bakit ka umalis agad kanina? At saka, bakit bumili ka pa ng notes ni Yunling? Kung may hindi ka alam, pwede kitang turuan. Hindi pwede yun. Pero kung gusto mo rin ng notes ni Yunling, pwede kitang ibili. Hindi ko kailangan. Bago lang ako. Baka hindi mo pa ako kilala. Mas mataas ang grades ko kaysa sa kanya. Hindi ako magpapatalo. Talaga ba? Aabangan ko yan. Ngayong araw, wag mo muna akong sundan. Song Ziyu. Ipapaalam ko sa lahat. Si Yunling ay walang binatbat sa akin. Nandito na ba ang lahat? Maghanda na para sa exam. Ilang beses ko nang na-review ang mga pinag-aralan natin. Yunling, hindi mo ako matatalo. Ipasa na. Estudyante, anong nangyari sa iyo? Teacher, mali yata ang test paper na ito. Hindi mali yan. Pero maraming tanong dito na hindi pa itinuro ng teacher. Ikaw yung bagong scholar, di ba? Ganyan talaga ang entrance exam. Sagutan mo ang kaya mong sagutan. At iwan mong blanco ang hindi. Ang exam na ito ay hindi isasama sa assessment ninyo. Kaya huwag kang mag-alala. Yung iba dyan, huwag kayong lumingon sa kung saan-saan. Ipagpatuloy nyo ang pagsagot sa sarili nyong papel. Tapos na ang exam. Pwede na kayong umalis? Hindi ba't parang didisplay na rin? Tara maglaro na tayo. Tara na. Yunling. Sinadya mo ba ito? Alam mo naman, nalagpas sa itinuro ang exam. Pero hindi mo sinabi sa akin. Nakasulat naman yun sa student handbook. At saka, hindi naman tayo close, di ba? Kaya hindi ko kailangang paalalahanan ka. Alam ko, takot ka lang na mas mataas ang makuha ko kaysa sa iyo. At maagaw ko ang atensyon sa iyo. Pero dahil napakahirap ng mga tanong, kahit na mababa ang makuha ko, ang tulad mong mukhang pera ay hindi rin makakakuha ng mataas na marka. Bahala ka sa gusto mong isipin. Isa lang akong tao na mukhang pera. Kailangan ko pang ipag-utos ang kaklase ko. Aalis na ako. Lumabas na ang resulta ng physics exam. Nakapaskil na sa likod ng classroom. Tignan nyo na lang. Tignan natin. Hay naku, 43. Mas mataas kaysa sa nakuha mo.
Lodi talaga kita. Nakita ko na ang grades. Ligtas na ang baon ko. Ang sa akin din. Bumili kayo ulit sa susunod ah. Makaasa ka class monitor. Naman, class monitor ang galing mo talaga. Top 1 ka na naman ngayon. Higit 20 points ang lamang mo sa second place. Yunling, naka first place ka. Ano namang nakakagulat doon? Ginamit mo pa talaga ang salitang naka. Baka hindi pa ako nakakadisiplina. Palagi siyang first place. Walang palya. Masaya bang paglaruan ako? Palagi ka naman palang una. Bakit nakipagkumpetensya ka pa sa akin? Mula sa simula, hindi ko naisip na makipagkumpetensya sa iyo. Ni hindi ko nga alam na may kompetisyon pala sa pagitan natin. Kaya pala si Linsyon ay galit na galit. May 20 estudyante sa klase. Pang-18 siya. Sa mahigit 100 estudyante sa batch. Pang-80 siya. Sinabi mo pa, narinig ko na may patakaran ang school. Kapag ang scholar ay hindi nakapasok sa top 30 ng batch, kailangan na niyang mag-impake at lumayas agad. Kaunti na lang ang oras na natitira sa kanya. Sino ba namang nagsabi na ibaling niya ang atensyon niya sa mga walang kwentang bagay? Buti nga sa kanya. Wanli. Tama na yan. Wag na natin siyang pag-usapan. 513 points. Dinagdagan ko ng 13 points para sa iyo. Pwede na rin. Pero bago ang tutoring session ngayong gabi, kailangan mong ayusin ang mga maling sagot mo ah. Araw-araw ka nang tinuturuan ni Yunling. Pero ganyan pa rin ang grades mo. Wala nang pag-asa. May pag-asa pa ako. Turuan mo naman ako. Magaling ka na sa pag-aaral. Top 2 ka na nga. Bakit nakikiagaw ka pa ng tutor? Bukod kay Song Ziyu, sino pa ba ang maglalakas loob na agawan siya ng tutor? Huwag mo siyang banggitin. Eddie, huwag banggitin. Ang babaw. Bumalik na tayo. Isa lang naman itong hindi mahalagang exam. Bakit ka umiiyak ng ganyan? Pupunta na sa langit na ako sa gutom. Nakakuha ng ganito kababang grade. Paano kung ganito pa rin ang makuha ko sa susunod? Ano na ang gagawin ko? Eh di sa susunod, bawiin mo na lang pataas. Ganito na lang. Simula ngayon, sumama ka na sa akin. Sa tutoring class, magbabayad na lang ako ng extra fee. Kay Yunling, alam naman nilang lahat kung gaano kagaling si Yunling, pero walang nagsabi sa akin. Hinihintay lang nilang mapahiya ako. Huwag na. Sa susunod, tatanungin ko na ng maaga ang coverage ng exam sa teacher. Hindi na ako magkakamali. Ang test paper na gawa ni Yunling ay kayang hulaan ang karamihan ng mga tanong. Gamitin mo bilang reference. Mas mabilis ang magiging progreso mo sa ganitong paraan. Kaya ko na ang sarili ko. Linsyon, tinutulungan lang kita. Kaya tingin mo rin ay hindi ko matatalo si Yunling. Iniisip mo rin na kung walang tulong ni Yunling, ay hindi ako magtatagal. Sa school na ito, tama ba? Linsyon, ayokong makipag-away sa iyo. Song Ziyu, tingin mo rin ba ay nakakahiya ako? Kung ganoon, ibabalik ko ang pera sa iyo. Wala na tayong kinalaman sa isa't isa. Ayokong madamay ka. Kung tingin ko ay nadadamay ako, hindi na sana kita hinabol palabas, at hindi na sana kita tinulungan. Ziyu, kung ayaw mong turuan ka ni Yunling, ako na lang ang magtuturo sa iyo. Papayag ka ba? Payag ako. Patawad. Hindi sana ako nagalit sa iyo. Binigo ko rin ang inaasahan mo. Hindi ko natalo si Yunling. Normal lang na hindi mo siya matalo. Hindi naman ako umasa na matatalo mo siya. Ang mga sinabi ko noon, kalimutan mo na. Nagsisimula pa lang ito. Yunling, balang araw ay tatapakan din kita. Nga pala, may salo-salo sa bahay sa linggo. Gusto mo bang tumulong? Sige ba, syempre kailangan kong kumita. Di ba? Tungkol sa ilang proyekto. Teka,
Tinawag mo siya para magtrabaho. Ibig sabihin, ako lang mag-isa ang pupunta. Ano ka ba? Batang paslit. Na nagpapasamang pumunta. Mamaya isesend ko ng maaga. Ang listahan ng mga bisita sa iyo. Pag-aralan mo muna. Ang bayad ay 300 kada oras. Salamat, Wanli. Samahan mo akong pumunta. Babayaran ko ang oras mo. Ayoko. Bakit? Sa pagitan ng pang-aapi sa isip at pagpapahirap sa katawan, pinipili ko ang huli. Ipaliwanag mo nga, paano kita inapi sa isip? Isang candy lang ang ibibigay mo para utuin ako. Di dalawa. Humarap ka doon. Sige po, senyorito. Inimbitahan din ako sa salu-salo ng pamilyang Zhu. Gusto mo bang sumabay? Pwede ba? Siyempre naman. Sabi ko na nga ba, kung bakit pamilyar sa akin. Ikaw pala yan Yunling. Ginang Zhou. Si Wanli ba ang nagpapunta sa iyo? Para magtrabaho. Mabuti na rin yan. Metikuloso ka. At madiskarte. Mamaya tulungan mo ako at ang mayordoma. Sa pag-aasikaso ng mga bisita. Salamat sa papuri Ginang Zhou. Pero tungkol sa pag-aasikaso, kailangan ko pang magpaturo kay Ate Ajing. Para maging estudyante niya. At matuto kahit kaunti. Ajing, tignan mo. Sabi ko sa iyo magaling makisama ang batang ito. Ang pagkilatis ko sa tao ay hindi nagkakamali. Sa oras ng salu-salo, sumunod ka sa akin. Ngayon, samahan ko muna si Ginang magbihis. Babalik ako mamaya. Habang wala ako, ikaw muna ang bahala dito. Kaya mo naman, di ba? Mahalaga ang salu-salo ngayong gabi. Bawal magkamali kahit kaunti. Naintindihan ko po. Salamat sa paghihirap nyo. Isang hamak na bata. Anong alam niyan sa trabaho? Sinabi mo pa. Ate Fang, at Linlin, pwede bang pakisuyo? Nailagay ang mga DCC sa lamesa. Ayusin niyo ayon sa pagkakasunod-sunod Alam na namin yan. Kailangan mo pa ba kaming utusan sa maliit na bagay na ito? Mas may experience kayo sa akin. Kaya tiwala ako sa inyo. Aasikasuhin ko muna ang iba. Tignan mo nga naman. Inutusan pa talaga tayo. Nga Nabalitaan ko na si Yunling. Ay estudyante pala sa Centoria. Totoo ba yan? Yunling. Yunling. Nagtatrabaho ka ba dito bilang waiter? Ang hirap siguro niyan. Hindi naman mahirap. Maaga pa naman. Bago magsimula ang salo-salo. Bakit ang aga nyo? May kailangan lang akong asikasuhin kay Tito Zhou. Kaya maaga ako dumating. Gusto nyo bang ihatid ko na kayo? Sa lounge. Hahanapin ko na si Tito Zhou. Si Lin Xiun naman. Bahala na siya sa sarili niya. Sige na. Ako na ang bahala sa sarili ko. Hindi ko akalain. Napapayag ka talaga. Maging katulong sa pamilyang Zhu. Malaki ang bayad ng pamilyang Zhu. Bakit naman ako tatanggi? Akala ko pa naman. Tunay na kaibigan ang turing sa'yo ni Zhu Wanli. Ngayon parang hindi naman. Kung mahalaga ka sa kanya, bakit kanya bibigyan ng ganitong trabaho? Gusto ka lang niyang ipahiya. Hindi ko naman naramdamang napahiya ako. At kilala ako ni Wanli. Nagpapasalamat pa nga ako sa kanya. Sa pagbibigay ng trabahong ito. Kung mahalaga ka talaga, sa kanila ni Chai Sheng, bakit hindi ka nila isama? Sa grupo nila, sa halip binigyan ka pa nila ng trabahong waiter na sunod-sunuran lang. Sa totoo lang, mababa ang tingin nila sa'yo. Tingin nila hindi ka bagay sa kanila. At ikaw naman, kahit minamaliit ka na nila, tuwang-tuwa ka pa. Nakakaawa ka talaga. Pinaghihirapan ko ang perang kinikita ko. Hindi yun nakakaawa. Akala ko nung una, gusto ka ni Chai Sheng. Ngayon mukhang imposible naman pala. Ang katulad mo.
Kapag nakita ka ni Chai Sheng, siguradong mahihiya yun. At palalayasin ka na agad. Sino ka ba sa akala mo? Para magdesisyon para sa akin. At para sa pamilyang Chai. Chai. Chai Sheng. Chai. Bakit ka nandito? Kung hindi ako pumunta, hindi ko malalamang may taong. Ang lakas ng loob. Nagalawin ang tao ko. Chai Sheng, nagkakamali ka. Inaalala ko lang si Yunling. Sa school, pare-pareho lang kaming estudyante. Pero pagdating sa salo-salo, naging katulong siya. Mabababaan ang tingin sa kanya ang mga tao. Sa mga bisita ngayong araw, bukod sa'yo, parang wala namang nagsabing, mabababaan sila ng tingin. Isa pa, nagtataka lang ako. Sa salo-salo ng pamilyang Zhu, paano ka nakapasok dito? Si Song Ziyu ang nagsama sa akin. Ah, kaya pala ang host ay hindi ka inimbitahan. Ang kapal ng mukha mong sumama sa iba para makapasok. Bakit may gana ka pang pagtawanan? Ang marangal na nagtatrabaho dito na si Yunling. Wala naman akong ginawang masama sa inyo. Bakit niyo ako ipinapahiya? Hindi ba ikaw ang naunang mandiri sa iba? Hayaan mo na. Miss Lin, may lounge sa gilid. Doon ka muna magpahinga. May gagawin pa ako. Hindi na kita masasamahan. Di ba ayaw mo namang pumunta sa mga ganitong salo-salo? Bakit ang aga mo ngayon? Bihira yan ah. Nabalitaan ko kasing may maiiyak na sa pag-aalala. Kaya nakiusyoso ako. Sinong maiiyak sa pag-aalala? Huwag kang maniwala sa mga walang basehang kwento. Saan ilalagay ang inuming may alkohol na to? Akin na. Kaya mo ba yan? Kapag nabagsak mo yan, maiiyak ka talaga. Ang mga tao dito, wala talagang pakiramdam. Hindi man lang naghanap ng magbubuhat ng gamit. CJ, sa susunod na pupunta ka, papatayuin ko sila ng nakapila dito at pasasabihin. Welcome young Master Chai. Gusto mo ba yun? Sige ba? Ganun na nga. Ako na. Mag-iingat na ako ngayon. Hindi na ako magkakamali. Salamat Yunling. Mali ako sa mga nagawa ko noon. Pasensya na sa abala. Ayos lang pagdating ni Madami at ng iba pa. Saka mo na lang, ipaliwanag ng maayos sa kanila. Bakit hindi ka pa umalis? Umuwi ka na kaya? Bumalik ka na lang mamaya. May gagawin pa kasi ako. Hindi na kita maasikaso. Hindi ba pwedeng tumingin-tingin lang ako? Young Master, naglaan talaga ako ng oras. Para dalhan ka ng gamit. Wala man lang pasalamat. Gusto mo pang paalisin ako. Wala ka talagang utang na loob. CJ, bahala ka. Aking young master. Gawin mo kung anong gusto mo. Basta magpakabait ka lang. At huwag kang manggugulo. Ina. Ang ganda ng gown mo ah. Long time no see. Ganda natin ah. Salamat. Sino yung babaeng yun? Parang hindi ko pa siya nakita dati. Siya si Lin Xion. Ngayong Sem. Bagong lipat na scholar sa klase namin. Kaya pala hindi sila magkasama ni Song Ziyu. Ah. Tara. Hello, Imra. Tao. Tita Tao. Nandito ka na pala, Ziyu. Ang tagal na nating hindi nagkita. Lalo kang gumwapo. Kamusta na ang parents mo? Salamat sa pangumusta. Ayos naman sila. Kaya lang nasa ibang bansa sila ngayon. Hindi sila nakabalik. Bilin nila sa akin. Humingi daw ng paumanhin sa inyo. Ayos lang yun. Magkikita rin kami pagbalik nila. O sige, maiwan ko na kayo. Pupuntahan ko lang. Ang ibang bisita. Sige po. Ano ba talagang balak mo? Pumunta sa salo-salo. Hindi ba halata? Bantayan mo iyang kasama mo. Kung may gagawin siyang gulo dito sa salo-salo. Huwag mong masisi kung anong gagawin ko. Ziyu, dapat ba hindi na ako pumunta dito? Bakit mo naman nasabi yan? Mayaman o makapangyarihan ang mga nandito. Hindi ako nababagay dito. Akala ko simple lang ang lahat. Nakalimutan ko na isa lang akong scholar na walang backer.
Huwag mo nang isipin yan. Dapat alam mong, ang mga taong katulad mo, ay hindi kailanman makakatungtong sa ganitong lugar. Nga, pareho kaming scholar. Ako, bisita. Si Yunling naman, katulong. Magkaiba kami. Pupunta lang ako sa CC. CJ. Oy, hintayin mo na lang ako sa dining area. Mamaya, tandaan mo, huwag kang kung saan-saan pupunta. At huwag kang makikipag-usap sa iba. Kapag may nagtanong, sabihin mo ako ang nagdala sa'yo dito. CJ. Ang sinabi ni Song Ziyu kanina, anong ibig niyang sabihin? Natatakot ba siyang bigyan ko siya ng problema? Ah. Sorry. Nagmamadali ka ba? Magpapaakyat ka na ba sa langit? Sorry talaga. Ngayon lang kita nakita. Saan ka galing? Ako. Partner ako ni Ziyu. Ziyu. Nabalitaan kong nagsama. Si Song Ziyu ng isang taga St. Victoria. Na scholar dito. Ikaw pala yun. Anong ginawa mo? Para isama ka niya dito. Nga, nabangga lang kita. Huwag ka namang magsalita ng ganyan kasakit. Ikaw ba si Yunling? Ako si Lin Xion. Hindi ako si Yunling. Hindi ba sa St. Victoria? Isa lang ang scholar. Ngayon ko lang narinig yan. Sumusobra ka na. Sobra. Ikaw ang unang bumangga sa akin. Nagsorry na ako. Ano pa bang gusto mo? Kung nadadaan sa sorry ang lahat, di sana wala ng pulis. Ang tapang mo ah. Ambisyosa ka. Nakakatawa. Bakit hindi ka pa lumayas? Anong ginagawa mo? Bakit nanunulak ka? Wala kang modo. Hindi ko sinasadya. 130,000 ang gown ko. Kumanda ka sa pagbabayad. Ano? Ngayon takot ka na. Kanina nung tinulak mo ako. Ang tapang-tapang mo. Miss, may extra gown sa lounge. Pwede kang samahan ng staff para magpalit. Dito po. Kumanda ka sa akin. Baduy. Anong nangyari? May bisita kanina. Nasira ang gown niya. Pinahanap ko na. Siya ng damit na pamalit. Anong ginawa mo? Ako, di ba sabi ko huwag kang gagawa ng gulo? Huwag kang magsasalita. Ako. Iyak ka ng iyak. Nakaakyat na ba sa langit ang magulang mo? Ang lungkot ng mukha mo, tumigil ka. Kapag umingay ka pa, palalayasin kita. Di ba sinabi ko sa'yo, bantayan mo ang kasama mo. Mamaya, ihingi ako ng tawad kina tito at tita. Hindi dapat siya pumunta dito. Gusto niyang umangat, pero dapat alamin niya kung bagay ba siya. Wala akong pera. Isa lang akong scholar. Hindi ako dapat nagsuot ng magandang gown papunta dito. Dapat gaya ni Yunling. Naka-uniforme ng waiter. At nagsisilbi sa inyo. Tama. Ulitin mo nga yan. Bitawan mo ako. Zhu Wanli. Bilis bitaw-bitaw. Bitawan mo. Wanli. Nasugatan ang kamay mo. Gagamutin ko. Ang sugat mo mamaya. Dali. Bitawan mo na. Yunling. Sinisisi mo ba ako sa pagtatrabaho mo dito? Siyempre, hindi. Wanli, magkaibigan tayo. Alam ko higit sa lahat kung gaano kakabuti sa akin. Naiintindihan ko at nagpapasalamat ako. Kahit ano pa ang sabihin ng iba, ang relasyon natin ay hindi maapektuhan. CJ. Ayokong ilagay yan. Ang pangit. Hindi pangit. Sige na. Mas mabuting dalhin siya sa doktor. CJ, tatawag ako ng doktor. Wag na. Bihira lang maging seryoso si Chai Sheng. Baka may ibang dahilan. Tatawag na lang ako ng doktor.
Gasgas lang naman. Hindi naman ganun kalala. Kanina, anong sinabi mo kay Yunling? Ang relasyon sa trabaho. Kailan pa? Naging pang-iinsulto. Tungkol sa estado niya sa pamilya Chai. Ang bigat niya sa puso ng nanay ko ay masigit pa sa akin. Paano nangyari yon? Ang nanay ni Yunling ay ang nagligtas sa nanay ni Chai Sheng. Kay Ginang Zhu, hanggang ngayon, hindi pa rin siya nagigising sa ospital. Kaya naman si Ginang Zhu, paano naman hindi niya aalagaan ang anak na nagligtas sa kanya? Siguradong niloloko niyo ako. Ang yaman-yaman ng pamilya Chai. Kung talagang gusto nilang tumanaw ng utang na loob, bakit nila siya hahayaang magtrabaho kung saan-saan? Ang nanay ko noon, nung nag-aaral pa siya sa ibang bansa, nagtrabaho siya bilang tagahugas ng plato. Sinuportahan niya ang sarili sa pamamagitan ng pagtatrabaho. Ngayon si Yunling ay katulad niya. Hindi ito awa. Ito ay pagsasanay. Sayang, hindi mo maiintindihan. Si Ginang Zhu ay talagang pinahahalagahan si Yunling. Alam na ni Yunling ang ilang mahalagang negosyo ng pamilya Chai. Malamang, ang kaalaman niya sa negosyo ng pamilya Chai ay mas marami pa kaysa kay Chai Sheng na lehitimong tagapagmana. Kaya, huwag mo nang gamitin ang mababaw mong pananaw para siraan si Yunling. Ikaw at siya ay walang pagkakatulad. Kapag inapi mo pa siya ulit, wala akong pakialam kahit palayasin kita dito. Sumama ka sa akin. Yung gown kanina, babayaran ko para sa'yo. Salamat, Ziyu. Huli na to. Kapag naulit pa, hindi na kita tutulungan. Ziyu, galit ka ba sa akin? Lin Xion, hanggat wala ka pang napapatunayan, ayusin mo muna ang ugali mo. Kasalanan ko talaga ang nangyari ngayon. Hindi dapat kita isinama. Ziyu, patawad. Hindi ko talaga. Sinasadyang gumawa ng gulo. Hindi. Ako ang may mali. Sa simula pa lang, hindi na ako dapat umasa na matatalo mo si Yunling. Jayang A45,678. Pauwi ka na ba? Ihahatid na kita. Sino ka? Ako si Liang Yin. Hello, ako si Lin Xion. Magkakilala ba tayo? Kaibigan ako ni Song Ziyu. Ang nangyari kanina, sa piging, ay nakita ko lahat. Ang dami nila. Pinagtulungan ka nila. Sobrang sama nila. Gabi na ang isang napakagandang binibini na nakagaon. Uuwi mag-isa. Hindi yan gawain ng isang Ginoo. Salamat. Ang bait mo. Sakay na. Yunling, ito pa ang dagdag na regalo. Salamat sa trabaho mo ngayon. Ang galing mo. Salamat, Ginang Zhu. Bumalik ka ulit para tumulong sa akin. Pero hindi dito. Sa kumpanya ng Zhu. Karangalan ko po. Gabi na. Pahatid na kita sa driver. Salamat po, Ginang Zhu. Pero nagpadala na ng driver si Ginang Zhu para sunduin ako. Sige, umuwi ka na. Paalam po. Paalam, ate. Madam, nakita ko kanina, ang bunsong anak ng pamilya Chai. Kanina pa naghihintay sa kanya. Halos 2 oras na siyang naghihintay. Alam sigurong ni Yunling na naghihintay si Chai Sheng. Pero driver lang ang binanggit niya. Totoo nga ang sinabi ni Wan Li. Disente siya at alam niya ang lugar niya. Madam, gusto mo bang alukin ng trabaho si Yunling? Si Wan Li lang ang nag-iisa kong anak. Ang negosyo sa hinaharap ay siguradong sa kanya ko ipapamana. Kung nasa tabi niya si Yunling, gagaan ang buhay niya. Mabait na bata yon.
Maganda ang ugali. Kumpara sa batang dinala ni Ziyu. Ang kasunduan ng pamilyang Zhu at Song. Pag-isipan muna natin. Nag-iisa lang ang anak ko. Ayokong masaktan siya kahit konti. Es 77,777. Ang bagal, makakatulog na ako. Pasensya na sa paghihintay, young master. Kumita ako ngayon. Ililibre kita ng midnight snack. Buti naman naisip mo. Pero sa street food lang. Binabawi ko na. Pinaghirapan ko ang perang to. Bakit ka man lilibre? Kasi, hinintay mo ako ng matagal. Nga pala, Manong, gusto mo bang sumama sa amin kumain? Gabi na. Pasensya na. Pinag-overtime ko kayo. Hindi na ako sasama sa inyo. Ihintayin ko na lang kayo sa sasakyan. Para madaling umalis. CJ, ipagbabalot na lang kita. Mamaya. Salamat Yunling. Walang anuman Manong. Sakay na. Tulungan mo akong magbitbit. Boss. Yung dati, isa pang take out. CJ. Chai Sheng, naalala mo pa ba? Nung una tayong pumunta dito. Yung masarap na kainan na sinasabi mo, ay ito. Nasa mesa ang menu. Pili ka na ng gusto mo. Gaya na lang ng sayo. Boss, 2 beef noodles. CJ, huwag kang mag-alala. Ang tindahang ito, kahit maliit, malinis naman. Sana totoo ang sinasabi mo. Siyempre totoo. Siyempre naalala ko. Hindi ko akalain na sa loob ng maikling panahon. Mas kabisado mo na to kaysa sa akin. Magaling kasing mag-adjust ang young master. Ang galing. Kumain ka na nga lang. Hindi ko namamalayan na ang relasyon namin ay naging ganito naka-close. Nabalitaan mo na ba? Kahapon, sina Song Ziyu at Lin Xion. Naghiwalay na. Pero narinig ko, na para maayos ang gulo ng alalay niya. Binigyan ni Song Ziyu siksiyabing ng 130,000. Binayaran niya ang damit. Bakit ang rinig ko naman? Iniwan ni Song Ziyu si Lin Xion sa parking lot. At si Lei Angyin ang naghatid sa kanya pa uwi. Paano siya napunta kay Lei Angyin? Nang ganun-ganun lang. Yung nakasalamin ba na Lei Angyin? Mukha naman siyang mabait. Mabait. Yunling, kailan pa naging ganito kasama? Ang paningin mo sa tao. Kilala mo ba siya? Ang Lei Angyin na iyan. Hayop yan. Basta babae. Didikitan niya. Nag-iisang anak lang kasi. Kahit anong gulo ang gawin. Sinasalo ng pamilya. Basta ang taong yan. Hindi mabuti. Kapag nakita mo siya, lumayo ka. Kapag may ginawa siya sa'yo, didisplinahin mo siya. Ako ang bahala. Pero, si Lin Xion ay alalay na ngayon ni Song Ziyu. Si Lei Angyin, siguro naman hindi niya pagtatangkaan si Lin Xion. Mukhang interesado kayo sa pribadong buhay ko ah. Nagulat lang kami sa pagiging galante ni Young Master Song. Gumastos ng 130,000 para sa alalay. Ano yun, Ling? Gusto mo bang pag-isipan ulit na lumipat sa akin? Mag-ingat ka sa pananalita mo, Song Ziyu. Bakit? Anong sinabi ko? Bakit galit na galit ka? Tama na yan, tama na. Ako, mas gusto kong maging self-employed. Sayang naman. Anong sayang? Nandyan na ang alalay mo.
Simula ngayon, tapos na ang pagiging alalay mo. Ziyu, anong sinabi mo? Mali ba ang dinig ko? Tama ang narinig mo. Sabi ko tapos na tayo. Dahil ba sa nangyari kahapon? Hindi ko sinasadya. Alam mo naman, wala akong pasensya. Ang paalisin ang isang walang backer na scholar dito ay napakadaling bagay. Bakit? Sabihin mo sa akin kung bakit. Bibigyan kita ng 100,000 pa. Sapat na siguro yan pangkain mo. Huwag mo na akong kausapin kung wala kang kailangan. Nga pala, huling payo ko sa'yo. Layuan mo si Liang Yin. Yunling ikaw. Ang umagaw ng atensyon ni Song Ziyu. Mamaya magkakaroon ng mixed doubles match. Warm up muna kayo. Galaw-galaw. Start. Yunling, partner tayo ha. Bawal kang maghanap ng iba. Young Master, may choice pa ba ako? Siyempre wala. Medyo kinakalawang na. Ang dribbling ko. Magpa-practice muna ako dun. CJ. Yunling. Ang galing mo na. Maglaro ngayon. Isang sem na rin akong nagpa-practice. Nga, isang sem na. Dapat lang na gumaling ka na. Excited na akong makita ang improvement mo. Nauuhaw ka ba? Kukuha ako ng tubig. Hindi na, salamat.